Gawa, chapter 16. Acts chapter 16, at dun po tayo sa verse 1. Aklat po ng mga Gawa, kabanatang 16, talatang 1, hanggang 4. Acts 16, verse 1. Paul came also to Derbe and to Lystra. A disciple was there named Timothy, the son of a Jewish woman, who was a believer, but his father was a Greek. He was well spoken of by the brothers at Lystra and Iconium. Paul wanted Timothy to accompany him, and he took him and circumcised him because of the Jews who were in those places, for they all knew that his father was a Greek. As they went on their way through the cities, they delivered to them for observance the decisions that had been reached by the apostles and elders who were in Jerusalem. So the churches were strengthened in the faith, and they increased in numbers daily. Manalangin po tayo. Ama, kami po ay patuloy na nagpapasakop sa inyo. Sa aming pong pag-aaral ng inyong mga salita, sa aming pagbabasa, hiling namin ang pangunawa na nagmumula sa inyo. Hiling namin na ang pangunawang ito ay aabot sa aming mga puso at hindi lamang pangkaisipan. Tulungan niyo kami, o aming Diyos, na may pamuhay po namin ang inyong mga salita. At tulungan po ang inyong abang lingkod sa pangangaral po ng inyong katotohanan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo, ito pong lahat ang aming dalangin. Amen. Isa sa pinakamahirap na ginagawa sa pagmimisyon is yung ideya na kaya ko ba na gawin ang mga bagay na to. Last week nasa Baguio City po kami para magturo ng hermeneutics. At i-challenge yung mga pastor na naimbitahan na mag-aral ng hermeneutics, na samahan kami sa pag-aaral. At sabi ko doon sa pastor, hindi ako sasama dahil puro kayo theologian at tayo akong magturo sa inyo. Kayo na lang ang gumawa. Sabi nila, sumama ka. Ang assignment na naibigay sa akin, ang dalawang pinakamahirap na tinatalakay namin ay yung tinatawag nilang tone and mood, at yung isa yung tinatawag nilang the melodic line. Sabi ko, sa akin yung may hirap, at gusto ko yung subject na tinatalakay. Ang tone is tono ng author, ng isinusulat yung libro. At yung melodic line, ito yung pinagsama yung tono at main idea ng book. Ako yung pinakamagulong discussion, at nagkagulo sila, at sabi sa akin, hindi namin maintindihan ang tone and mood. Sige, sabi ko, para maintindihan nyo, we'll do some example. Nung matapos ako, doon pa lang sila nag-agree, okay, yun pala yun. Hindi siya karaniwang ginagawa at ginagamit. Ang karaniwang hinahanap namin pag nag-aaral po kami ng Biblia is ang main idea. Pag nakuha mo na yung main idea, you're done. Yun na po yung tatalakayin. But still, mahirap siya. Kinakausap namin, mga theologian, kakausapin mo na tuturuan ay mga bishops, para familiar lang po kayo. Sa mga churches, maraming mga simbahan, iba-iba na po yung ranggo nila. Merong assistant pastor, baba po na natin, deacon, assistant pastor, pastor, the associate pastor, tapos meron na silang reverend, tapos meron ng bishop, tapos apostles. Okay? Magkakapareho po sa Bible po yan. Kaya lang, pinag-angat-angat nila.
Pero wala ng apostles dahil dapat ang apostle nakita niya ang Panginoong Jesucristo na namuhay sa balat ng lupa nung nandito siya year 33 AD. Kailangan nandun na siya ng year 30 to 33 AD. Yun po yung apostle. Pag wala siya doon, hindi po yun apostol. Apostol pa rin, false nga lang. False apostle. Okay? Ngayon, ito po yung mangyayari. No? Sa pag-aaral po natin, naghiwalay ng landas ang dalawang magkaibigan at mga misyonero. Naghiwalay sila at nagsama din sila ng kanilang mga kasama. Si Pablo ay meron siyang kukunin at makukuha na kasama sa mission. Kaya pag-uusapan po natin additional stuff for the mission. Additional stuff for the mission. Ang verse 1 to 3, their companion. Ang verse 4 hanggang verse 5, their message. Their companion and their message. Kung gusto niyo palitan, their stuff, pwede rin. Additional stuff for the mission. Their companion and their message. Sino to at ano ang meron, ano ang nangyari sa istorya? Balikan po natin sandali ang chapter 15. Ang kwento ni Dr. Lucas sa kanyang pagsulat ng Aklat ng Gawa para kay Teofilo, ang pagmimisyon at paglaganap ng salita ng Diyos ay hindi nila tinago ang kwento, bagkus inilathala nila lahat. There is conflict in mission. At hindi po natatapos na magmimisyon ng mga mananampalataya. Pagdating nila sa field, it is so easy na parang everything will go well when you do the preaching of the word. When you go on the field, it's so easy. Everybody will simply listen and follow. Hindi na po siya ganoon. Kahit po yung street preaching na ginagawa ni Apostol Pablo o ginagawa ng mga mananampalataya noon na mangangaral sila sa mga kalye at meron nakikinig, hindi na po masyadong applicable in our days kasi yung mga Pilipino ay nagra-rush, wala nang nakatambay masyado sa marketplace. Ang nakatambay na lang, ewan ko kung meron pa sa mga terem, yung mga nagtitinda at yung kargador. Yun lang po yun. Kaya lang hindi sila makapag-concentrate sa'yo kasi yung mga pera ng Pilipino magkakahawig ang kulay. Habang nanunukli yung binabantayan niya, sa halip na 100 ang ibibigay, baka may bigay yung 1,000. Paano ka pakikinggan pagkatapos titingnan pa niya yung timbang niya kung tama at hindi? Tapos yung kargador ay naghihintay kung merong magpapabuhat sa kanya. Kaya mahirap po siya na sabihin, Pastor, when I do the street preaching, meron pa bang nakikinig? Hindi ko alam. Minsan meron ako nakita doon sa, I think, doon sa Bugtong, papuntang Barangay Sapang. Okay, merong malaking chapel doon. Nandun siya nagsasalita. Ang tawag nila ay street preaching. Meron siyang dalawang sound system at nangangaral siya doon mag-isa. Is it okay? Hindi ko po alam. Highway kasi yon. Kung sinong makikinig sa kanya doon sa highway, hindi ko alam kasi walang tindahan doon sa highway. Tama? Walang nakatambay doon sa highway, yung gumagawa lang hollow blocks doon sa likod niya. Unless otherwise kung makikinig yung gumagawa ng hollow blocks. Maliban na gusto niyang paparinggan yung pari na nandun sa mga 150 meters away mula sa kanto o 100 meters away, na hindi naman sila sigurado mag-uusap. Kasi sometimes you simply do things na parang gagawin ko to kasi ito yung ginagawa noon. Meron pong applicable, merong hindi. Ano po? We did street preaching. Ginagawa namin, kaya lang napansin namin, sino yung nakikinig sa amin when we do that? Baka mas malakas pa yung magbibigay ako ng tracts kaysa mangangaral ako sa fast lane ng mga lugar. Ano po? Kung sa pastosan yung ginagawa dati, nasa DGBC po kami ginagawa namin sa harapan po ng Sindis ng Tarlac City. Ngayon hindi na pwede kasi kukulong ka na ng barangay. Okay, bawal na pong magparada doon. Noon pwede pa. Hindi pa ganun karami mga tao. Pero wala naman nakinig sa amin ni isa. Ano po?
Kaya hindi ito madali. Sometimes they want you to do a lot of things na hindi uubra, tapos pasasamahan ka ng iba. Ang mahirap kung yung kasama mo, paano yung kasama mo mahina ang loob? Ito pag-usapan natin. Ito yung kasama ni Pablo. Sa kanilang paghihiwalay ni Bernabe, naghiwalay si Apostol Pablo at si Bernabe. Pinag-uusapan lang nila ay yung isang kasama nila natin na si John Mark. Sabi ni Bernabe, isama natin ang aking pinsan na si John Mark. O, para maalala po natin, pinaniniwalaan na pinagganapan ng huling hapunan ng ating Panginoong Jesucristo ay bahay ni John Mark. Okay? Kilala po silang mayaman sa Christendom. Mayaman din naman si Bernabe. Mukhang magkamag-anak po sila, kaya gusto nang isama. Iba-iba po yung proseso nito. No? Minsan gusto mong encourage yung mga tao sumama, baka sakaling ma-encourage. At mukhang na-encourage naman po si John Mark sa ating pong pagtalakay last time. Siya ay naging mabuting kaibigan din ni Apostol Pablo at mukhang nagbati din yung dalawang magkaibigan. Pagdating ng chapter 16, ito na po yung focus o tuon ng istorya dahil si Dr. Lucas ay makakasama si Apostol Pablo sa mission. Kaya siya po yung nalathala. Sabi ng iba, Pastor, nalathala yan kasi siya yung binless ng church. Yes, indeed. Isa pong katotohanan yun. Okay? Isa din katotohanan, si Apostol Pablo ang misyonero para sa mga hentil. At binigyan siya ng isang manunulat. Hindi po natin alam kung, Pastor, meron bang nagsulat ng kwento ni Bernabe? Hindi po natin alam. Hindi naman lahat ng kasaysayan ng simbahan ay nasulat at naghahanap tayo ng mga daan na posibleng mas magandang dinaanan. Ang mga taga-Ethiopia lang po ang meron. Prideful ang mga Ethiopia kasi ang kanilang sinasabing misyonero ay si Philip. Dahil doon sa Ethiopian eunuch. Sila may kasaysayan na ganon. Kapag tinanong mo yung mga taga-Afrikano, sabi mo, dumating bang mabuting balita sa inyo, dala-dala ng mga Western people? No, ang sagot sa iyo, dala-dala ito ni Philip sa pamamagitan ng Ethiopian eunuch. Ayun ang kasaysayan nila. Ano? Sa Pilipinas, ang kasaysayan natin, dinala ng Katolisismo, pagkatapos ibinawal ang Biblia, yung isang pari ng Pangasinan ay pinabalik sa Espanya. Nung bumalik siya, nakatranslate na siya ng aklat ni Lucas na nakalagay sa Pangasinense. Kaya lang, linalagay po yon sa mga kalesa. Kasi yung mga kalesa, merong lalagyan ng barya yung kutsero, tapos doon sila papalitan ng bayad. Gabi nila ginagawa, habang nakaparada yung kalesa, nakapark, nilalagay po nila yung look doon po sa kanilang mga lalagyan. Until dumating yung mga Amerikano, at nag-full blast sila sa pagbabahagi po ng salita ng Diyos. Methodist in Luzon, Baptist in Visayas, at Pentecostal sa Mindanao. That's how it was divided. Kaya alam niyo kung saan mararaming grupo. Maintindihan niyo po bakit maraming Methodista sa Luzon because they have agreed on that until they progress. Ngayon nagkalat na po, kanya-kanya na ng Bible school yung mga simbahan. Ngayon si Pablo magmi-mission. Kung ako, ayokong gagawin ito. Ang usapan nila ni Bernabe, babalikan nila yung nabahaginan na nila ng salita ng Diyos. Bakit ayoko? Babalikan nila yung lugar kung saan siya mismo muntik nang namatay. Alam niyo, na-stone to death siya, buti hindi siya hinayaan ng Diyos na mamatay kasi mamamatay siya sa Rome. Para ibahagi pang salita ng Diyos sa Rome. Hindi niloob ng Diyos na siya mamamatay at their point. Sa lugar na yon. Ngayon, ito yung mga makakasama nila. Sabi na in verse 1, Paul came also to Derbe and to Lystra. At sila yung naglakbay at nakarating sila sa lugar na yon. Special mention kasi Pastor, bakit special ang paglagay mo dyan ng verse 1 to 5? Pwede namang hindi yan ang talakayin. Totoo po yun. Pero special kasi yung paglagay ni Dr. Lucas.
Ilinagay niya, hindi po yun yung kamukha ng kinuha ni Bernabe si John Mark. Familiar na sila kay John Mark. Walang masyadong usapin patungkol kay John Mark. Ang usapin lamang, yan yung nangiwan sa atin na sa ating pagmimisyon. Pagkatapos natin sa Cyprus, nilayasan tayo. Wala naman masyadong detalye, no? Pero itong si Timothy ay segment na inilagay mismo ni Dr. Lucas para sa kanya. Siguro dahil sa kanyang magiging trabaho at gagawin ng Diyos sa pamamagitan niya kasama si Apostol Pablo. Kaya meron daw disciple na ang pangalan ay Timoteo. Alalahanin muna natin yung lugar. Yung lugar nila ay galing sila, mga kapatid, sa Syria kung saan nandiyon ang Antioch. In Antioch, the mission to the Gentiles ay nagsimula o nag-start. And then si Bernabe ay pumunta sa Cyprus, na lugar nila. Ngayon si Paul ay hindi na siya dumaan ng dagat, dumaan na siya ayon sa kasaysayan sa kabundukan. Okay? Dumaan siya at pumunta sa Derbe at Lystra. Doon niya na-meet ang isang binata. Ang pangalan ay Timoteo or Timothy. What's so special about this guy? Sabi niya, siya ay anak daw ng isang Hudyo na babae, a Jewish woman, at yung babae na to ay meron siyang pananampalataya o naniniwala siya sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? Then, specific din yung paglagay, no? But his father was a Greek. Isang Hudyo na mayroong babaeng Hudyo na may pananampalataya at isang Gregong pagano mag-asawa. Hindi natin alam, ayon sa kasaysayan, kung ang tatay niya ay buhay pa o patay na. Wala kasing nakalagay. Wala tayong mababasa kung siya'y buhay patay, di natin alam. Pero ang assumption po ng marami, patay na siya. Okay? Wala kasi tayong mahanap ng mga bagay-bagay. Hayaan ninyo na umikot muna tayo sandali sa buhay ni Timoteo. No? Lilipat po ako ng mga verses ng Bible para maalala natin, maintindihan lang natin ng kakaunti ang buhay ni Timoteo. Pero hindi po tayo tatalakay ng kabuuan ng kwento ng buhay ni Timoteo. Hindi po ako gagawa ng biography ni Timothy, but magsasabi lang po tayo ng mga ilan para mabigyan lang po ito ng pansin. Okay? Buksan niyo po yung Bible niyo sa unang Timoteo chapter 1 verse 2. 1 Timothy chapter 1, unang Timoteo chapter 1 verse 2. Sino si Timothy? Who is Timothy? Kuhanin ko na yung verse 1 ng unang 1 Timothy chapter 1. Paul, an apostle of Christ Jesus by command of God, our Savior, and of Christ Jesus, our hope. Verse 2. To Timothy, my true child in the faith, grace, mercy, and peace from God, the Father, and Christ Jesus, our Lord. Ang description ni Paul kay Timothy is that Timothy is a son in the faith. Ibig sabihin, ang nagbahagi ng salita ng Diyos kay Timoteo ay si Apostol Pablo. O dili kaya, siya ang ginamit ng Diyos para lumago sa pananampalataya si Timoteo. Ayun po yung pagkakalagay po niya. Hindi niya anak, baka magkagulo-gulo tayo. Sabi mo, Pastor, patay na yung tatay niya. Ay, hindi po si Paul ang tatay niya. Tatay niya sa pananampalataya. And then in 2 Timothy chapter 1, the further see, sa 2 Timothy, kasunod lang po, in chapter 1, sa ikalawang Timoteo, marami po kayong mababasa patungkol sa buhay ni Timoteo. Ito yung parte ng Biblia na kung saan makikita nyo gaano kahirap ang dinanas ng isang manggagawa na Diyos. Okay.
Ikalawang Timoteo po yun. Maliban po sa aklat po ng gawa na dinanas po ni Apostol Pablo. Ang pinagkaiba nila, si Pablo ay dumanas na maraming pagsubok sa labas. Ibig sabihin, he was attacked outside the church. Timothy was attacked inside the church. Okay, sa loob siya mismo inatake ng mga tao. Babasa po ako ng maraming linya. Simulan ko muna po yung verse 1. 2 Timothy 1 verse 1. Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God according to the promise of life that is in Christ Jesus. Yun po yung main highlight po ng libro. Okay? To Timothy, my beloved child, ayan na naman po yung paggamit ni Apostol Pablo, para maintindihan po natin, ito ang sulat ng pastor sa kapwa niya pastor. And this time, anak niya sa pananampalataya. Verse 3, I thank God whom I serve as did my ancestors with a clear conscience as I remember you constantly in my prayers day and night. Sarap naman Merong nananalangin para sa iyo gabi at umaga, gabi, someone is praying. Verse 4, as I remember your tears, umiiyak pala yung pastor, I long to see you that I may be filled with joy. I am reminded of your sincere faith, a faith that dwelt first in your grandmother Louise and your mother Eunice, and now I am sure dwells in you as well. Who did share the gospel? Who shared the gospel to Timothy? Unang nag-share po ng gospel para mabuo ang pananampalataya ni Timoteo. Maliban kay Pablo ay ang kanyang nanay at ang kanyang lola. Ano ang binahagi nila? Malamang-lamang ang binahagi nilang unang-una, mga kapatid, is the Old Testament. Isa sa naniniglect na maraming mga manggagawa ng diocese. Akala nag-iba yung Old Testament ay hindi na siya bahagi and you all need is the New Testament. Kaya nauso po yung nagpiprint lang ng New Testament na parte ng Biblia. Ang Old Testament ay malaking bahagi ng New Testament at hindi siya pwedeng isantabi that we should understand the Old Testament for us to understand the New. For you to appreciate the New, you have to understand the Old Testament. Dahil sa Old Testament, nakalagay na po ang gospel. 10,000 years ago, nakalagay na po ang gospel. Ang mabuting balita, nakalagay na 10,000 years ago. Kung ang mundo natin, ayon sa assumption ng mga scientists ng Pilipinas, ayon sa pastor na scientist ng Pilipinas, nung tinanong, Pastor, gaano nakatagal ang earth para sa inyo? Ito sagot niya, most probably is 10,000 years na ang earth. Okay, scientist po yon na pastor. Yun po yung kanilang assumption. Sabi na 10,000 years. Doon pa lang nabanggit na, mga kapatid, ang gospel. That is in Genesis chapter 3, verse 15. Alam niyo kung ano amazing sa Genesis 3, verse 15? Kaaway ng Diyos ang babae sa Genesis 3. Pero pagdating sa 15, magkakampi na sila. And that's the grace of God. Na yung binhi ng babae ang tatalo sa diablo o sa ahas. At yun po yung gospel na meron. At mula doon, lalaki po ng lalaki ang pangunawa doon na ipilit na inihahayag ng Diyos sa kanyang mga sulatin. Which hindi napapansin ng mga tao. Anyway, ito yung ibinahagi ni Luis, ni Lola Luis at ni Nanay Eunice kay Timothy. At na-confirm lang po ito sa pangangaral ni Apostol Pablo na ang kanilang inihintay ay dumating na ang Messiah, ang Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, mga nanay, mga lola, pwede po nating ibahaging salita ng Diyos. Ano po? We don't wait for special. Alam niyo yun? Isa sa malungkot na bagay is
Sa mga teachers, ito po yung battle. Pinapadisiplina ng magulang yung anak nila sa mga teachers. Agree kayo, di ba? Pag yung bata malikot, ang sasabihin sa'yo, sasabihin doon sa bata, ng tao sa labas, malikot ka, di ka nag-aaral, no? Parang bakit yung school ang may kasalanan doon sa discipline? Alam niyo ba yon? Nakala mo school ang nagdi-discipline. Ang nagdi-discipline dapat magulang, sa bahay pa lang, doon nangyayari ang discipline. Pag yung bata matino sa school because the parents were good sa pagdidisiplina. Dapat ang bine-blame may parents. Intindihan niyo po, hindi po Sunday school ang paraan para maligtas yung bata. Sa bahay pa lang, pwede na po nating ituro ang mabuting balita. And then makakatulong yan Sunday school o yung caretaking time. Kaya kung hanggang kaya po natin ay bahagi ang salita ng Diyos. Pastor, walang nangyayari. Talagang ganun eh. Alam niyo yun, nangangaral ka sa isang patay na kaluluwa sa kanyang ugnayan sa Diyos. Ganun kahirap po yun. Si Jeremiah nga, isa lang ang convert. Si Baruch. Assistant pa niya yun. Yan ang prophet na maraming sinulat sa Biblia. Ang convert lang niya si Baruch. So bakit konti naman? Yun lang ang niloob ng Diyos para sa kanya. Pero, binahagi niya, nilulubog siya sa putikan, nilulubog siya doon sa balon, babahagi pa rin na salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, huwag tayong mag-imago, Pastor, mahirap, Pastor, papagod. At titigas ng ulo ng mga bata. Kung hindi po matigas ang ulo niya, ay panganak yan na born again. Wala naman po na ipapanganak na born again. Hindi ko po alam, baka matanong niyo yung mga si doktora, baka alam na yung pag naipanganak, nakasulat na yung born again. O paglabas niya, nagsasalita na siya ng verse ng Bible. Wala kayong mahanap na gano'n. Paglabas po nun, buhay yun, pero spiritually dead po yun. You have to share the gospel to them. Gaano man siya kahirap. Ulit-ulit ako, pastor. Talagang ulit-ulit. Kasi nung ikaw, ulit-ulit din yung nagbahagi ng salita ng Diyos eh. Di ba? Ako ulit. Ang kulit naman yun. Share ng gospel, ulit-ulit. Ganon kasi yung tao eh. Matigas ang puso. Patay spiritually. They won't listen to the word. Therefore, we keep on sharing the gospel. Perhaps God will speak to them. Hindi po pagiging born again ang pagiging mabait ng bata. Ang pagiging born again, mananampalataya yan sa ating Panginoong Jesucristo at magsisisi sa kanyang kasalanan. Doon pa lang po yun. Hanggang pag di niya nakita na siya yung makasalanan, we're out of that. Hindi pa po yun. Kailangan makita niya na makasalanan po siya. At makita siya na siya ay hiwalay sa Diyos hanggang sa walang hanggan at ilalagay siya sa kumukulong asupre. Pagka hindi niyo ma-appreciate yung kumukulong asupre, siguro nakabili na kayo lahat ng barbecue o ng isaw. Ikaw yung iniihaw doon na walang grill, nandun ka sa baga mismo. Tapos, pastor, nasusunog yun. Nasusunog, ito yung masakit. Sa impyerno, yung kaluluwa hindi nasusunog, naiinitan lang. Kapag nagagalit kayo sa panahon ng March, kasi naman, climate change, galit po ng Diyos yun. It's the wrath of God. Kung naiinitan po kayo doon, paano kung ikaw yung nandun sa kalan, ikaw ang niluluto? Ganun po yung kumukulong asupre. Kaya kapag hindi kayo nagkaroon ng relasyon sa Diyos, doon kayo ilalagay para pagbayaran ng galit ng Diyos. Kaya minsan nakala lang iba, Pastor, okay lang naman ang buhay dito. I am good, mayaman ako. Panggagatong sa'yo lahat yan.
Pastor, okay naman kami. Mabait naman akong bata. Wala akong tinatapakang tao. Totoo, pero kaaway mo ang Diyos. God is your enemy. At kapag hindi naalis ang pagiging enemy mo sa Diyos, you will be an enemy of God for eternity. And you will taste the wrath of God for eternity. Doon lang mapapacify ang Diyos. Kapag ka nandun ka na sa kumukulong asupre for eternity, doon lang masasabi ng Diyos, bayad ka na. Pero hanggang eternity yon. Bisa nakalala, yung pinapaisip kasi ng mga, God is good, yes. But also, God is just. You will pay for every sin you committed on this earth against God. Kaya ito yung ginawa ni Nanay Lola Luisa at saka ni Nanay Eunice, they share the gospel. Old Testament may gamit ng mga to, mga kapatid. Hindi to New Testament. Hindi yan nagbabasa ng Romans, hindi yan nagbabasa ng Matthew, ng Mark, Luke, or John. It's simply the Old Testament. At yun din po yung gamit ni Apostol Pablo, it's still the Old Testament. Hanggang may kaya po tayo, let's share the gospel. Kaya yun po yung sinabi doon sa Acts. Tuloy po natin. Sabi na doon sa verse 6, "For this reason, I remind you to fan into flame the gift of God which is in you through the laying on of my hands. For God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control." Ano ang kalikasang natural ni Timoteo? Si Timoteo ay timid, mahina ang loob. Hindi to kasing tapang ni Apostol Pablo. Nung si Apostol Pablo ay nag-cross sila ng landas ng Diyos at siya nagkaroon ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, nag-share na ng gospel po yun. Kapag yan mayroong makakalaban, he'll stand to his faith. Pero si Timothy, may pagkamahiyain. Kaya pag sinasabi natin, Pastor, ako mahiyain ako in the ministry. Mahiyain ako magbahagi ng salita ng Diyos. Well, si Timothy ganun din. Hindi ko kaya, Pastor. Si Timothy sinabi din yan. Hindi ko kaya. Kaya ang sinasabi ni Pablo sa kanya, Timoteo, ang Diyos ay binigyan kanya ng espiritu ng tapang. Do it. Ayun po yung isa sa kalikasan po ni Timoteo. Kaya pag sinabi natin, kinuha si Timothy, sinama sa ministry, hindi po siya nagsama ng isang matapang na ebanghelista na makakasama niya sa ministry. One who is fearful at matatakutin, hindi yang ganyang katapang, yan ay isang mahiyaing manggagawa ng Diyos. Kaya sabi sa verse 8, "Therefore do not be ashamed of the testimony about our Lord, nor of me, his prisoner, but share in suffering for the gospel by the power of God." Okay, ito po yung likas ni Timothy. Mahirap pa ang kanyang dinanas. Yes, kapag itinuloy niyo po yan, iniwan siya ng kasama niya sa loob ng church. That's in chapter 1. In chapter 2, kalaban niya mismo yung leader sa loob ng church. Sinasabi, tapos na yung resurrection, dumating na ang Panginoong Jesucristo at tapos na ang resurrection. Kamukha paniwala ng iba, dumating na daw ulit si Jesus Christ. At siya daw ay si Jose Rizal. Kaya nabuo po ang Rizalista. Tapos yung kaibigan naming isa, siya daw si Jesus Christ. Kaya niyang i-stop ang mga bagyo. Yun, nakakulong po siya, di na mapagaling yung sarili niya sa sakit. Kailangan pa siyang dalhin sa Veterans Hospital. Sabi niya, makapangyarihan siya, nung hinahanap, nagtago. Nung si Jesus Christ po ay hindi pa siya dapat mahuli at may papako sa krus. Every time na huhulihin siya, dadaan po yung sa gitna nila paalis.
Hindi po yung tumatakbo na nahahabol. Habulin niyo ako, sasakay ako ng asno, habulin niyo ako. Hindi siya ganun. Sabi ng malinaw pagkakalagay ng Bible, He passed through in the midst of them. Si Kibuloy, hindi siya nag-pass through, nagtago doon sa ilalim. Sabi na makapangyarihan siya. Alam mo na fake. No, pero ang dami po niyang naloko. But anyway, ito po yung naging problema po ni Timoteo, kaya ini-encourage po siya ni Paul. Mahihain na siya, kinalaban pa siya ng mga kasama niya sa loob ng church at nagturo sila ng mga false doctrine. Kaya sinabi na iwasan mo yung youthful lust. Ang youthful lust po sa Timothy ay hindi po sexual lust. Alam niyo kung anong youthful lust ng 2 Timothy? Chismis. Sino mas magaling? Yung po yun, yung youthful lust na nakalagay dito, nagdidebate sila sa mga salita. Sinong nauna? Manok, itlog, itlog, manok, manok, itlog. O, sinong magaling sa debate, yun ang mananalo. Sabi na wag ka nakikidebate sa ganun. Mga walang kwentang usapin. Saan kayo makakarating? By the way, may sagot po yun. Manok po yung nauna. Pastor, di pwedeng mauna yung itlog? O sige, bumili po kayo ng itlog, hintayin yung mapisa. O, pag napisa, nauna yung itlog. Okay, bibiling balot ha. Tapos lalagay nyo sa cabinet, baka mapisa sa init. Bumili kayong itlog, ilagay nyo sa mesa. 21 days lang po ang itlog ng manok. Okay, itlog ng bibi is mas lampas ng 3 araw. Okay, yung itlog ng ostrich, mas matagal. Bumili po kayo, pag napisa po yun, itlog ng manok, after 21 days, pwedeng nauna yung manok. Basta hindi balot ha. Basta hindi balot. Yung balot, mga 5 days na lang po yung pwede nang mapisa. 5 days, pwede na siyang mapisa. But anyway, mga usapin na walang katuturan, yun po yung youthful lust. Mahilig tayo nakikipagdebate, alam niyo ba yun? Yung kwentong barbero, sabi nila. Pag sinabing kwentong barbero, yung barbero kasi mga chismoso yan eh. Pag nagpapagupit ka doon, pag di ka nakakuha ng chismis, so mabait yung barbero mo, no? But karaniwan, pag barbero, maraming chismis. Kahit po yung nagpa-parlor kayo, nag-uusap kayo, nagpalyorista, di ba? O alam mo nangyari kay ganito, ganito. O tapos naghiwalay na sila, hindi pa sila umaamin, break na. O, sa parlor maraming ganun. Gusto niyo pang marami sa tindahan. Maupo kayo doon sa sari-sari store, pag uwi nyo, 1 milyon na po yung chismis na napulot nyo doon. Maupo ka lang, huwag kang magsasalita. Ito yung sinasabing youthful lust, mahilig tayo sa usapan na walang katuturan. Kaya kung ano-ano ang pinag-uusapan natin at kung ano-ano iniimbento ng tao, it's youthful lust. Be aware of that. Anong nauna simbahan? Baptist. O ngayon, hindi ako Baptist. Nag-attend akong conference, akong pinipilit ng pastor, Baptist ka, sabi niya. Naniniwala ka sa ganito, Baptist ka. Muntik ko na natanong, Christian ba yung mga Baptist? Christian ba kayo o Baptist lang? Sasagot yung isa, mas nauna kami sa inyo dahil nauna ang Buddhism sa Kristyanismo. Oo nga naman. Nauna nga naman sila. Anong pinag-uusapan natin? Anong nauna? Yung church ninyo walang affiliation sa ibang bansa. O ngayon, magtatalunan ba tayo kung anong affiliation ko dun sa... Hindi kayo international. O ano ngayon? Anong content ng preaching sa church? Yun po yung pinag-uusapan. Kaya ito po yung dinanas po ni Timoteo. Kaya nahihirapan siya. Maintindihan natin bakit po ganun ang pagkakasulat ng 2 Timoteo. We will pass through suffering before going to heaven. Gayun din mga kapatid, sa 1 Thessalonians, atras po kayo. Sa unang Thessalonica, chapter 3, verse 2, ganito naman ang pagkakasabi ni Apostol Pablo patungkol kay Timoteo. Hindi ako magbabiography, mahalos nandun naman na ako. Sabi po ng 1 Thessalonians chapter 3 verse 2, "And we sent Timothy, our brother, and God's worker in the gospel of Christ, to establish and exhort you in your faith."
At si Timoteo, ganito siya dinidescribe. Isa siyang manggagawa ng mabuting balita. Anong gagawin niya sa kanila? To strengthen their faith. Patatagin sila sa kanilang mga pananampalataya. Anong ituturo? Is the gospel. Balikan na po natin yung Acts. Meron na po tayong ideya sino si Timothy. Ito ay isang manggagawa ng Diyos, pero mahiyain din pala. Kaya pag sinabi na, Pastor, di ko kaya ang ministry kasi mahiyain ako. Mahina ang aking loob. Si Timothy ganun din. Pastor, hindi ko alam lahat ng nilalaman ng Old Testament. Pwede ba akong magturo sa aking mga apo? Pwede ba akong magturo sa aking anak? Si Lola Luis at si Nana Eunice ay ginawa po yun kay Timothy. Pwede mo rin gawin. Di nyo na kailangan maghanap pa ng iba. Ikaw po yung nandun. Balikan niyo po yung Acts 16. Sabi na sa verse 2, he was well spoken by the brothers at Lystra and Iconium. Dahil dito, well spoken, sabi na sa verse 3, Paul wanted Timothy to accompany him, and he took him and circumcised him because of the Jews who were in those places. Bakit niya kailangan gawin? Bakit niya kailangan tuliin? Pastor, akala ko ba hindi naman kailangan tuliin ang pagdutuli para sa kaligtasan? Yes, hindi po kailangan. Pero para hindi lang ma-offend yung mga Hudyo, which is requirement naman po yun sa mga Hudyo, para sa kanilang pagiging Hudyo, kaya tinuli po ni Pablo si Timothy. Requirement po yun sa mga Hudyo. Mukhang hindi nagawa yun ni Nanay Eunice at Lola Luis kay Timothy dahil yung tatay niya ay Greko. Mag-aaway yun. In submission, hindi po yan pinatuli. Okay, pero dahil Hudyo si Timothy, yung nanay niya Hudyo, tinuli muna siya ni Pablo to go on mission. Not for salvation. Hindi para sa kaligtasan. Is para hindi lang ma-offend o masaktan ng damdamin ng mga Hudyo na nandoon. Grabe si Pablo, kaaway niya mga Hudyo, ayaw pa rin niya ma-offend. Para lang sa pagtutuli. Kasi gusto niyang abutin sila sa mabuting balita. Naintindihan po natin kung bakit niya tinuli, it's simply for the Jew. Hindi po para sa kaligtasan. Kamukha nung assumption sa Acts 15, verse 1 and 2. Anong mensahe nila? Ito yun, nakuha na natin yung companion nila, yung staff. Ano yung mensahe nila? As in verse 4, as they went on their way through the cities, they delivered to them for observance the decision that had been reached by the apostles and elders who were in Jerusalem. Pastor, ba di ba sila nagturo ng salita ng Diyos? Mga kapatid, ang gagawin ni Pablo is to strengthen the churches dahil naibahagi na niya ang mabuting balita. Hindi siya pumunta doon to evangelize. Christians ang pupuntahan ni Pablo, ni Timoteo at ni Silas o ni Silas. Ipapalakasin sila. Then, posibleng may darating na naman sa kanila na magtuturo ng false doctrine ng mga Hudyo. Kaya ito ang kanilang ginawa. Dinala muna at pinag-usapan ang mensahe, yung sulat galing sa mga apostoles at sa mga elders. Sino nakaisip ng draft? Si James na kapatid ng ating Panginoong Jesucristo kay Mary. Anong effect? Ito po yung effect in verse 5. So the churches were strengthened in the faith and they increased in numbers daily. Nung malaman nila ang mensahe ng mga apostoles para sa kanila, ang mga mananampalataya ay napalakas. Kaya mga kapatid, ganito po kahalaga ang mga visiting pastors sa mga churches. To strengthen the churches, siyempre wala na tayong mga sulat kamukha nito. Ang pag-uusapan ay ang salita ng Diyos.
Makakalakas ba sa pananampalataya ang Word of God? Yes. Yun din po yung ginamit ni Pablo kay Timoteo nung siya nanghihina. Sabi niya, tandaan mo, ang Biblia ay nagtuturo ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At ang kasulatan ay nagagamit sa pagtuturo, pagtutuwid, pagsansala, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Anong kailangan ang salita ng Diyos? Yun po yung pinaalala na manggagawa ng Diyos. Kaya mga kapatid, para mapalakas ang ating pananampalataya is go back to your Bible. Pastor, paulit-ulit ako sa Bible. Di pa ba sapat? Sige, nakailang ka na ba? 20 na ba? Hindi po lalakas ang pananampalataya nyo kung kayo ay alahoy, ang tawag nila, yung nakapikit ka muna, tapos bubuksan mo ang Bible mo, sabi mo, ito ang pinababasa ng Diyos sa akin. Hindi po. Magbasa kayo ng Bible, you read through. Ibig sabihin, babasahin niyo yung Bible niyo tuloy-tuloy. Hindi naman sa buong araw magbabasa po kayo, may trabaho pa po kayo. Okay, magbasa kayo ng ilang chapters, kinabukasan ituloy niyo po kung nasaan na kayo natapos. Papaalala ko po, lagi ko sinasabi ito. Kailangan mo ng 15 minutes a day for you to finish the Bible in 1 year. 15 lang. Depende sa pagbasa pala natin. Kung medyo mabagal po kayo, mga 20 minutes lang kailangan. Kung mabilis kayo, siguro 15 minutes. 3 to 4 chapters a day, matatapos nyo ang buong Bible. Dahil ang Bible ay meron lang pong 1,189 chapters. Divided by 365, huwag nyo nang isali yung February 29, bonus na po sa inyo yon. Matatapos nyo pa yung Bible nyo. 3 to 4 chapters. Ngayon, kung mabilis kayo magbasa at masipag kayo, pag kayo naka 15 chapters, 4 at 4 na beses nyo mababasa ang Bible nyo sa isang taon. Kung nakaka 15 chapters kayo. Kaya lang baka mag-aaway na kayo sa bahay kasi baka di ka na nagtatrabaho. Sasabihin mo, Pastor, nagbabasa ako like Mary. Hindi po tamang ginagamit po yun. Okay, time lang po yun na nagsasalita ang Panginoong Jesucristo kaya siya nakinig. Kaya pagka may time din po kayo, mag-set kayo ng time in reading para kayo mapalakas sa pananampalataya. At meron din po kayong ibabahagi kamukha ni Luis at ni Eunice sa kanilang mga mahal sa buhay. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po. Minsan mahina ang loob namin. Sabihin namin, mahina kami. Kulang ang aming tapang para ibahagi ang salita po ninyo. Pero si Timoteo ay ginamit po ninyo kahit na mahina ang loob. Ginamit niyo po siya. At nagpagamit po siya para sa inyong kaharian. Tulungan din po kami na magkaroon kami ng tapang kamukha niya, mapalakas sa aming mga loob for us to serve. Sa abot po na makakaya po namin na pinagkalob niya po sa amin. Tulungan niyo rin po kami sa aming mga tahanan, may bahagi po namin ang inyong mabuting balita. Hindi namin kailangan ng special na kakayanan. Si Eunice, walang special na kakayanan. Si Luis, wala din. Kasi binahagi lang nila ang kanilang alam mula sa salita ng Diyos. Ganon din nawa po kami. May bahagi po namin ang alam po namin mula sa inyong mga salita. Nawa po kayo mahabag sa mga mahal namin sa buhay. Tawagin niyo po sila sa kaligtasan upang sila magkaroon ng relasyon sa inyo at hindi sila mailagay sa kumukulong na supre, nakaparusahan hanggang sa walang hanggan. Tulungan po ang bawat sa amin. Tulungan po ang aming pagmimisyon, pagbabahagi po ng inyong mga salita. At dalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.